Hello friends, Happy New Year. Blessed New Year sa ato ang tanang mga Bisaya. Magbisaya lang ko pero namayaban mga Tagalog nga makasabot o Bisaya gamay. Pero I will try my best nga mabuta subtitle nga Tagalog or English. Okay. Na-convict lang ko ani nga content nagimo kog video tungod kay nako nakita nga video sa usa ka vlogger which is ang iyang content is pasalamat. Okay, ako sa duga na nako ni nga plano apan bisan wala kay tulog karon kinahanglan gyud nako nga mahimo ni nga video since today is D1 sa 2024. Okay. Siyempre, before natin basahan nga verse. Okay. Para lagi tayo basihan kung nganong sa tanang mga kalampusan nga atong naabot tungod gyud na sa Ginoo. Okay. Diri sa Luke 17 verse 11. Ang problema ani kay ako ang Bible is Tagalog but anyway mawala man ako nadalagod. So sa paglalakbay ni Jesus patungong Jerusalem, nagdaan siya sa hangganan ng Samaria at Galilea. Nang papasok na siya sa isang nayon, siya'y sinalubong ng 10 kitungin. Tumigil sila sa malayo-layo at humiyaw ng, "Jesus, Panginoon, mahabag po kayo sa amin." Nang makita sila ay sinabi niya, "Humayo kayo at pakita sa mga saserdoti." At samantalang sila naglalakad, dumaling sila. Nang mapuna ng isa na siya'y magaling na, nagbalik siya'y sumigaw ng pagpupuri sa Diyos. Nagpatira pa siya sa paa ni Jesus at nagpasalamat. Ang taong ito ay Samaritano. Hindi ba 10 ang gumaling? Tanong ni Jesus, nasaan ang siyam? Wala bang nagbalik at nagpuri sa Diyos kundi ang dayuhang ito? Sinabi ni Jesus sa kanya, tumindig ka at humayo sa iyong lakad. Pinagaling ka dahil sa iyong pananalig. Okay, amen. Mga istorya sa Luke 17, ang pagpapagaling sa 10 kitungin. Way back 2023, maato almost 3 years na ako nga nasta ko sa Pilipinas. So, quick review sa ako ang life for almost 10 years sa pagpang-abroad. Na ako'y usa ka gipangayo sa Ginoo pag-ampo nga, Lord, sa kadungay na akong layo sa akong family, kinahanglan na lang ba permi layo ko sa Pilipinas, layo ko sa akong family, although magulian ko every 10 months or every 1 year. Then ako sa kapanalangin sa Ginoo nga unta na, Lord, nga dili hangtod ingon ani ko nga layo sa akong family, even sa akong direct family, akong mga anak, akong asawa. Akong panalangin nga hiusahon mo kami, either ibutang mo ako sa Pilipinas for good, basta di mo kami pasagdan, maghiusan mi sa akong family, or bisan asa man ming lugaran ni modalon. So di gid ko kalimot ana. To cut a story short, nagpaabot ko hangtod nga nagtuo ko nga hapit na moabot ang akong panalangin apan nasayop ko kay while ga-apply ko last 2019 pa Canada is na ay mga kakulian. So again, move forward,
2020 apply again, kay ni withdraw man ko pag 2019, apply again. Then salamat sa Ginoo, okay, tuloy-tuloy, maayo ang dagan. Og sa dihang pagbakasyon ako, kay ako ang pangagpas pagbalik, padulong na larga sa lugar nga gituohan namong milk and honey, which is na ako karon. So moto, so ang plano gyud sa Ginoo is, ang ato ang mga plano gyud is lahi sa plano sa Ginoo. Before niya ihatag di ay gyud sama sa iyang giyon sa iyang pulong nga kinahanglan sama sa usa ka goal nga ipaalis sa taniya, sunugon sa before mahimo ang goal, sunugon lang sa sunog, ipaagi sa kalayo adi sir mahimong nindot nga tan-awon nga usa ka butang. So yun ana ang grasya nga ihatag niya sa atoa. So moto, nasta ko sa Pinas for almost 3 years. Grabe, makaanak ko. How many times I cried. Okay. Abot pa yun ang time na nag-fasting ko. So, wala akong mag-boast. Akong kaugalingon na nag-fasting ko. Maano man na manong gusto na ako nga tubagon ang Ginoo. No. Gipastingan ako for 1 month. Wala tanan. I have to kinahanglan malayo ako sang gi-give up ang mga social media. Focus ko, gusto lang yun nako nga makita unsay plano nimo Lord. Yun ko nga, unsa may plano nimo Lord, kung unsa may plano nimo sa unahan, pakita ko. Okay, so while sige ko gabasa sa ihang mga pulong, naagi pulong nga ni stand good nga ako yung gipanghawakan good, although tanan nga nabasa nako nga iyang pulong daghan good og na-apply nako nga sa dihang naa kami sa process. Mao ni ang ako kung gihawiran nga pulong sa Ginoo sa Jeremiah 17:7-8. Ano iyang ingon, Tagalog yapon, sorry guys. Ngunit maligaya ang taong nananalig kay Yahweh, pagpalain ang umaasa sa Kanya. Ang katulad niya'y halamang nakatanim sa tabi ng batisan. Ang mga ugat ay patungo sa tubig, hindi ito manganganib kahit dumating ang tag-init. Sapagkat mamalaging luntian ang mga dahon. Hindi ka dahon nito, kahit di umulan ay wala itong aalahanin, patuloy pa rin itong namumunga. Amen. Sa iyo sa Jeremiah, ang tao ko nung nisalig sa Ginoo, sama sa usa ka tanom, sama sa usa ka kahoy nga naa nagturok sa kilid sa sapa, okay, or sa suba, nga bisan paman moabot ang tag-init, dili kini malaya, but instead magpadayon kini nga luntian sa Bisaya. So magpadayon kini nga progresibo, walay dapat kabalakan. So guys, to niabot ang pandemic. Grabe guys, pag pandemic, kabalo ka ng ang imuhang mga expenses nga naapa ko sa gawas is the same pag naana ka sa Pilipinas, which is ang imuhang income naana ka sa Pinas is totally different. Okay, pero ang Ginoo daghay mga pamaaging gibuhat sa amoa. Sa akong asawa pod nga grabe ka supportive sa ako,
kabalo ko nga ang Ginoo gyud nihatag pod og wisdom sa akong asawa para anaa gyud ang makita gyud namo ang pagtinimbang nga isip usa ka mag-asawa. So Lord, friends, mao to nga daghan ang mga paagi ang gihatag ang Ginoo, nanindami bisag unsa online. Okay, so na may mga savings gamay among gi pangitaag paagi para matubo until such time nga nahurot gyud, hubas gyud. Okay, ang last payment pa nako para diri is duha-duha pa ko kay kadako ang kwarta, pero wala gyud ako gi-give up. So maayo naman lang unta to panahon sa pandemic, pero ako gyud gi-pursue. Okay, because I know nga gisugdan sa Ginoo nga sa akong application iyang tapuson. That is my prayer. I know for sure nga ihan to bagon sa iyang perfect timing. So mao to hangtod nga nakatrabaho ko, ang gipangayo pagyud sa agency nako diri is kinahanglan nga naa ko'y current trabaho which is related sa ako ang trabaho dire. Ang Ginoo, grabe gid ka, maayo gid ang Ginoo, no? Bisan pa man tuod nga we admit na maka-stress gyud. Okay, especially sa akong asawa sad, grabe mo to nga padayon gihapon hangtod nga nakatrabaho ko related sa ako ang katrabahoan dire. Pero na time nga usahay kapuyo na ka ba, kanang kapuyo na bitaw ka nga makara ka nga, Lord, kano sa pa man nimo tubagon ang among gipangayo. So mao to nga napoy time mabawi din sa ako ang usay ka na mag mag-devotion ko. So usahay tubagon gyud sa Ginoo nga sige lang good, yun na bitaw nga maabot ra sa imong una, sige lang good, wala man ta mo pasagdi kaloy sa Ginoo. I really praise God na bisan pa man sa among mga naagian, pero wala gyud niya pakabsi ang lamisa, wala gyud niya pakabsi akong mga anak, kami ang among pagkaon ana gyud iyang giintak. Although sa mga extra nga mga finances kabalo gid siya nga wala mi apan unsa may among kinahanglanon nga sa matag kinahanglan namo sa among mga anak, for example sa eskwela iya may i-provide, although pangitaon pero iya gyapon gi-provide. Okay, so di pud namo mapagawas ang ako ang anak nga kabagulangan gikan sa private school, which is nag-eskwela po siya tungkol kay graduating na or kulang na nagduha ka tuig. Di apon siya makagawas kay naaman sa may balanse. Pero nana ginagmay, hinay-hinay, isulbad sa Ginoo until niabot gyud ang time nga sa sige na kog apply bisan man tuod sa gunso ng akong application, communication tagdugay ang response. Sige hapon kog apply, na mahala na lang ko tuod kay desperate na ko nga makalargag balik bisan na asa nga lugar. Okay, so there is one time nga there was a time nga nadto na gid kog Manila tungod sa usa ka interview unta. Gigastuan gud para makaadto lang, kay desperado na lagi nga makalarga. Karon pag abot dito nawala na sad, nikalitrag ka, lami ang agency, nikalitra di pagawas og advisory nga mao ni nay problema.
So igor ako ni namahaw dito, balik na sad. Naalang ko na bantayan niya sa kada nako na mga interview mga agency, magparamdam dayon ang akong agency dire or akong company na ada yung mga email nga mo ni pangayoon no makaanak ko sa man gyud ni. Okay, actually friends, na-reject na ko one time sa dire, but naagihapon ang positibo na ako nga naagihapon ko'y motivation nga magpadayon gihapon sa pag-communicate dire. Okay, mo to nga napagitaan gyud og paagi. I know ang Ginoo gyud ang naghanay sa tanan. And then balik ta guys sa while galawig ang 2 years, paingon sa 3 years, murag nakaano na gid ko nga Lord, pag abot sa 2023, please give us breakthrough karong tuiga. Di na gyud nako kaya Lord, nakaingon na gid ko sa Ginoo, Lord, murag di na gyud nako kaya. Tabangi ko nga makita nako ang imong mga plano, Lord God, kanamo sa maabot ng mga katuigan. Moto pasalamat mo sa Ginoo nga iyagong gihatag, but before that pasalamat ko na ako dako nga before niabot ang breakthrough ang gihatag sa Ginoo sa ako sa dihang grabe ang panigay-sigay di na yung mga times nga kana bitong sige ka na sa kalsada tungod kay gisudlanan nimo tanan, mag-delivery ka, Lalamove, Maxim, habal-habal, deliver o mga order kay online, mga gulay man or bisag unsa mga pagkaon. So guys, wala nay kanang giingon bitaw nga basta mabuhi lang ang pamilya, wala nay pili-pili, okay, wala nay ulaw-ulaw kung wala ka maanad ana nga linya sa panginabuhi. So you have to go for it, no, para mabuhi lang yun, makakaon ang imong pamilya. Diha one time nga makaana gid ko nga, sus Lord, salamat gid kaayo nga sa dihang na ako sa stoplight, sayop man dayon akong pagka-parking, grabe ang dump truck, kusog kayo ang dagan, kay go siya, paliko ko sa left side, pero diri ko ni parking, diri ko ni stop sa go nga linya. So may gani kay murag gitagaan gid ko og wisdom sa Ginoo nga pakilid kay murag kusog kayong dagan sa likod. So pagpakilid nako, so nakita gyud nako dump truck kusog kayo. So usag gyud to guys nga grabe, nakaana gyud ko nga Lord, salamat sa almost 3 years na ako pagstay sa Pilipinas, drive sa motorcycle, imo gid kong giampingan, magsuot-suot ko sa bisang unsa nga mga dalan nga usay wa nakakasabot, usay mapunta na ka sa dead end, gabi pa, pero makaana lang ko nga Lord, bisan asam ko paingon or asa man ang akong mga destinasyon, ayun taon ko pasagdi. Pag one time nga naatrasan ko sa, I don't know kung na-istorya po nila ako sa akong pares, sa akong asawa, na naatrasan ko sa L300, naatrasan ko niya, napiit ko sa ilalom,
salamat sa Ginoo nga wala gyud ko maunsa, even ang akong motor wala gyud maunsa. So inaana magtuo ta nga mga lumalabay lamang, no, apan what if gitugot sa Ginoo nga nay mahitabo nimo ato, diba? So walay rason nga dili nato papasalamatan ang Ginoo, tungod kay I know for sure nga kumusampit kaniya kanunay, sulod kaniya kanunay sa iyang mga plano. Siya ang imong Ginoo sa tanang, sa tibuok timong kinabuhi, either sa imong panginabuhi siya ang imong Ginoo, even sa imong pamilya siya ang imong Ginoo, sa imong mga plano siya ang imong Ginoo. That's how we believe kang Ginoong Hesus. Dili lang, inaana ang atong pagtuo, diba? Anaa ang pagsunod, pag-obey. Dili lang ngayon ituo ta, oo, Jesus Christ, I know, but we don't have obedience, we don't have love. So friends, mga to, no, kamo sa may inyo ikapasalamat sa Ginoo. Abi ninyo, ayaw ninyo sayang nga ang mga panahon nga bisan sa mga ginagming kalampusan, ayaw ninyo palagpasa ang mga pagkakataon nga dili mo makapasalamat sa Ginoo, no? Usahay murag mauwaw ta mo sampit og amen, mauwaw ta mo sampit og salamat gid sa Ginoo nga nakaabot gid ko, or sa mga sinultian nato, sa mga sinultian pala nato, no, ayaw gid ninyo sipyata, tungod kay daghan ang mga nangandoy og another chances, no, nga naa sa mga tambalanan, naa sa mga lugar nga kana bitaw nangita sa presensya sa Ginoo, na nakaingon sila nga mao naging katapusan. So kita nga mga baskog pa ug nagpadayon sa pagdawat sa mga grasya sa Ginoo, sama sa katong nibalik nga naikitong, no, sa napuo nila kabuok usara ang nibalik. So we hope nga wala ta mabilong atong 9 kabuok nga wala mo balik after sila giayo sa Ginoo. So badayon lang ta ini nga video, gihimo na ako para maghatag og encouragement sa uban nga nagtuo, sa mga uban nga nagtuo nga wala na sila pag-asa, no, diha na lang taman mabuhat na lang og ilahang kaugalingong way bisag dili uyon sa Ginoo, no. Antos lang gud, once you pray, believe it and you shall have it, no. Ayun na siyang Paulo sa Mark 11:24 nga, once imong gi-pray, tuohi, although usahay magbawi-bawi ang imuhang pagduha-duha, apan believe, basa sa iyang mga pulong, ayaw paabugi ang kanang pulong sa Ginoo na nasa inyong balay. Abliha kay dili na makabag-o sa atong kinabuhi kung dili nimo ablihon. Mahadlok ka kay huli mo ay sa paghawid, okay, apan wala na silbi kung dili na nimo ablihan. So naanong kaibilin nga words before na ko ihuman ning video sa Exodus 33. Grabe na I was moved
by this word nga sa dihang nabasa ko ni grabe ang panalangin ni Moises sukad adtong kung nakainamdum mo nga nagpabadlong na sa daang Israelita nga sa dihang naa sa Sinai si Moises pagbaba niya ang mga Israelita nagsayo-sayo na po nag-worship sa usa ka calf nga gold. So after ana grabe ka suko sa Ginoo, diba? Gi pamatay niya ang 3,000 ka mga tao. So mao ni ang panalangin ni Moises nga basahan na ako. Yun siya nga pagkat kung sinabi ni Moises kung hindi ninyo kami sasamahan, huwag na ninyo kaming ialis dito. Pagkat kung hindi kayo sasama sa amin, paano malaman ng lahat na kami inyong kinalulugdan? Kung sasama kayo sa amin, maliwanag na kami higit nga sa iba. Nitubag ang Ginoo kang Moises. Sige, gagawin ko ang hiling mo sapagkat ako'y lugod na lugod sa iyo at kilalang kilala kita, sabi ni Yahweh. Kanindot paminaw no nga mismo ang Ginoo moingon sa imong nga kilalang kilala kita, kita'y kinalulugdan. So hopefully guys, by God's grace we will continue this year 2024 nga magapamuhat ang Ginoo kaayuhan dili lang kanato kundi sa tibok natong pamilya, even sa mga tao nga atong kaistorya sa matag adlaw, itong mga friends silingan no, makita ang kahimayaan sa Ginoo sa atong kinabuhi. So guys, salamat sa imuhang pagpaminaw ani nga video. I hope nga maghatag ni og kalakasan no, sa imong pag-adlaw-adlaw kung ikaw naaman sa mga pagsulay karon. Salig lang sa Ginoo. Salig lang sa Ginoo. Dili nato na kaya ang tanan. Pero pag ikaw mituo nga ang Ginoo na kanunay kanimo, we will be victorious. Okay. So mga to guys, thank you and be blessed. So mahimayaong bag-ong tuig 2024. So bye bye guys. Amping kamo og imong tibok pamilya.